Oh, shout out. Magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ito na naman po. Napabideo na naman ako. Napa-upload na naman ako ng video sa aking YouTube channel. Katandis TV po. Paki-like and share and supportahan niyo po ang aking YouTube channel na Katandis TV at saka ang FB, ang Facebook, ang page ko. Paki-follow niyo na rin po. Kaya po pala ako napabideo. Itong mga baliw na tong sila Laila de Lima ay yung pinagpipilitan na sa ICC, yung Criminal Court of Justice, International of Criminal Court. Ang tanong ko naman sa inyo, mga hayop kayo, paano naman yung mga biktima ng mga kriminal? Paano naman yung mga pinatay ng mga kriminal? Di ba? Pag ang kriminal ang pinapatay, kailangan imbestigahan yung nagpapatay. Di ba? Paano naman yung mga biktima? Sa aking mga mahal kong kababayan, mag-open-minded tayo. Buksan natin ang isip natin. Paano naman yung mga biktima? Diba? Paano yung mga biktima ng droga? Paano yung biktima ng mga salot sa lipunan? Mapaimbestigahan ba yun? Itong mga kapal na mukha na sila Laila de Lima. Ang politika talaga, katulad ninyo, katulad niyan sa Kongreso, imbas na tulungan nyo ang taong bayan, kung ano-ano ang ginagawa ninyo, mga hayop kayo. Kaya ako nagbibideo ng ganito. Okay, may marami nagpapayo sa akin na tigilan ko pagbibideo ng ganito. Karapatan ko to bilang Pilipino. Paano naman yung mga biktima ng mga kriminal? Paano naman yung biktima ng droga? Paano naman yung mga nasangkot sa droga na nakalaya, katulad na anak nito ni Remulla? Di ba? Wala kayong respeto sa Pangulo. Sinabi na ng Pangulo, hindi na natatanggapin hindi na yung ICC ng. Ang ICC hindi naman dapat dito sa Pilipinas yan. Problemang panloob ng Pilipinas to, hindi dapat ilabas para kung saan to. Diba? Ang paimbestiga ng ICC, yung mga nangyayari sa ibang bansa. Diba? Yung Ukraine laban sa panggigera ng Russia. Diba? Yun ang mga dapat paimbestigahan, hindi yung panloob ng problema ng Pilipinas. Hindi na dapat umabot sa mga ganyan. International Criminal Court of Justice, hindi na dapat yun. Problema ng panloob ng Pilipinas to. Kayo, Remulla, papangalan, tutumbukin ko na. Hindi na ako mapapaligoy pa. Laila de Lima, Martin Romualdez, hindi yan dapat natupagin mo. Hindi na dapat atupagin nyo. Ang atupagin nyo kung paano nyo matutulungan ng mga sambayan ng Pilipino na mabababa ang presyo ng bilihan katulad ng bigas. Yun ang kailangan ng mga Pilipino. Hindi yung mga kakapalan ng mukha katulad yung sila din lumabas pang hayop na yan. Nag-uumpisa na naman. Kayo, nandiyan kayo sa posisyon na yan dahil sa taong bayan. Hindi kayo nandiyan sa posisyon na yan para sa pansarili lang niyo. Yun lang yung tandaan nyo. Para bagay, lahat halos kalamihan naman pinag-aralan. Bobo. Naman totoo yun. Dahil pa nang ang pag-aralan, kaperaso lang. Mas malawak ang kaisipan. Dahil kayo mga nandiyan sa posisyon na yan, puro pansarili lamang ninyo ang iniisip ninyo. Ang intindihin nyo, kapanawagan ko sa mga kababayan ko, yung mga kapanood ng aking video, buksan nyo po ang isip ninyo. Alam mo yun, tatakbo si Laila de Lima, si Martin Romualdez, tatakbo yung mga yun sa halalan. Buksan nyo po ang isip nyo. Huwag po kayo magpadala sa mga putang inang ito. Huwag kayo magpadala sa mga yan.
tayong maliliit, tayong mahihirap, naghahanap tayo ng solusyon kung paano madadagdagan ang kinikita natin dahil sa mahal ng bigas. Samantalang itong mayayaman na to, hindi man namumroblema sa pagkain mga hindot na yan eh. Hindi sila mga namumroblema sa pagkain. Dahil yan, limpak-limpak ang pera sa lapi niya na kinakamal dahil na sa kaba ng bayan. Nasaan, paano nila ginagastos mga pera na pork barrel? Diba? Iyan, kaya pumapasok pa rito ang negosyo eh. Ginagawa lang nilang gatasan ang bayan. Wala naman nagagawa ng totoo, wala nagagawa. Tulungan ninyo ang mamamayang Pilipino kung paano mabibigyan ng murang pagkain katulad ng bigas, number 1. Yun dapat inatupag nyo. Tulungan nyo ang Pangulo ng bansa natin na maiahon o mabigyan o matulungan kami mga mahihirap na makabalik ang murang presyo ng bigas. Diba? Kung kayo mapipera kayo, milyon-milyon ang pera ninyo eh. Milyones ang pera ninyo. Paano naman kaming kumain isang salig, isang tuka lamang? Paano naman kami? Sa mahal ng presyo ng bilihin, sa mahal ng presyo ng bigas. Gusto nyo kayo na lang mabuhay. Hindi kayo hinalal ng taong bayan para sa pansarili ninyong kapakanan lamang. Nasaan na? Kaya tayo mga kababayan ko, huwag kayong padala pag eleksyon yung magbibigay sa inyong mababayad. Huwag kayong padala ng ganun. Tingnan nyo ang nangyayari ngayon. Tingnan nyo ang nangyayari sa atin ngayon. Lahat ng politiko na nagbayad upang manalo lamang, tingnan nyo ang bayan ninyo. Nabibigyan ba na magandang hanap buhay ang mga lugar ninyo? Katulad na lamang niya sa Kabikulan, sa Kabisayaan. Tingnan nyo ang mga liblib na lugar. Halos walang makain. Pero samantalang kayong mga kongresman, senador, mayor, kagawad, konsihal, vice mayor, limpak-limpak ang pagkain ninyo. Hindi nyo kasi problema yung pambili ng pagkain eh. Ako nandito malit na tao lang. Nagsasabi ng katotohanan. Nakukuha ako sa nababalita ko, narinig ko sa balita, nakukuha ako eh. Kaya napapabidyo ko nito. Marami nagpapayo sa akin na baguhin ko yung tema ng upload ko mga video sa YouTube. Hindi ko babaguhin ito. Dahil ito lamang yung karapatan ko mapagsalita. Ito lamang ang karapatan kong ikakalat ninyo ang video ko na to, mga kababayan ko. Para marinig pa na ibang mga kababayan natin kung ano yung bawat hinaing ninyo. May karapatan tayo maghinaing sa mga politikong pulpul na ito nakapwesto sa gobyerno. Na hanggang ngayon, magkano kilo ng bigas yan? 53. Diba? 53. Dati may bibili kang 25 ang kilo. 55 ang kilo. Naging 40. 45. 50. 53. 70. 60. Hanggang dito na lamang pong video. Maraming salamat po at magandang gabi po. Kat Andres TV po, hindi Trader sa Bayan. Bigyan nyo lamang po kung dumami ang subscriber. Maraming salamat po at magandang gabi. Mahal kong Pilipinas, kayo na po ang bahala sa bawat Pilipino.